Lagot ka dun, Yor. May petisyon na sa Supreme Court na ikaw ay ipa. Yes. Naku, magagalit na naman ang loyalista. Nga, sasabihin na naman nila na malakas pa raw ang Pangulo. Kung ano-ano nga yung mga pasikat na ginagawa niya kahapon, di ba? Ito ang usapan dyan. Pag yun bang pinakita niya, ibig sabihin ay negative na siya. Yan po yung panawagan nakaraan pa. Magpa-test na siya. O ayon po dito sa balita ngayon, may kinakabahan dito Breaking, ilabas ang kalusugan ng Pangulo. Magpa-test. Petisyon ng UPI sa Supreme Court umalingaw-ngaw. Isang urgent petition ang inihain sa Korte Suprema laban kay Ferdinand Marcos Jr. kung saan hiniling na obligahin siyang sumailalim sa hair follicle test at ilabas sa publiko ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang petisyon ay sinampa ng United People's Initiative or UPI noong April 10 na ipinagbigyang diin ang karapatan ng publiko na malaman ang kondisyon ng Pangulo, lalo na kung maaari itong makaapekto sa kanyang kakayahang mamuno. Nako, kaabang-abang po yan. Sana po ay makinig po o sana po panigan po tayo ng Supreme Court dito kasi yun naman talaga ang gusto ng lahat. Paisipin na naman nila, mga Duterte na naman pakana nito Yan lang po ay nag-alala lang naman yung mga tao sa kalagayan niya. Dapat malaman natin, di ba? Sa kanilang petisyon, iginiit ng grupo, napakahalaga ng karapatan sa impormasyon. Kami, ang mamamayan bilang soberano, ay may karapatang igiit ang transparency tungkol sa kalagayan ng mga opisyal na gumamit ng kapangyarihang ehekutibo sa ngalan namin. Dagdag pa nila, ang pagtatago ng impormasyon sa ganitong konteksto ay sumisira sa pananagutan sa demokrasya at nagpapahina ng kakayahan ng mamamayan na magbigay ng matalinong paghusga sa pamamahala. Ito ang mga hiniling po sa Korte Suprema. Sa ilalim ng petisyon para sa writ of mandamus, hiniling ng UPI ang mga sumusunod. Una, ilabas ang tunay na estado ng pisikal at mental na kalusugan ng Pangulo. Pangalawa, utusan ang Pangulo na sumailalim at ilantad ang resulta ng hair follicle test. Pangatlo, maglabas ng regular, accurate at timely medical bulletins kung may kondisyon na makakaapekto sa kanyang pamumuno. Ang petisyon ay niyayin sa gitna ng, umiikot na isyu sa kalusugan ng Pangulo sa usapan na itong nakaraan. Yun nga lang, nakita po natin kahapon, nagpasikat na malakas daw siya. Mga payag ni Amy Marcos na umano'y nagkasakit ang Pangulo dahil walang nag-aalaga nito, na itinanggi naman ng Malacanang. Kapatid mismo ang nagsalita na itong nakaraan Mga ulat na nakita umano ang Pangulo sa isang ospital. Ayon sa petisyon, ang mga pahayag na ito ay maituturing na credible at mahalagang indikasyon na maaring mag-trigger ng obligasyon sa ilalim ng konstitusyon na maglabas ng impormasyon na natiling nasa kamay ng Korte Suprema kung tatanggapin at didinggin ang petisyon. Sana naman dinggin nila. Kung pagbibigyan, maaari itong magtakda ng mahalagang sa usapin ng transparency ng kalusugan ng Pangulo, karapatan ng publiko sa impormasyon at accountability sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Naku, excited yan kung talagang malinis, malakas at hindi siya nagaganyan, hindi siya takot dito. Magkusa na siya, wag na hintayin yung desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Arlene Sangaspar, dapat noon pa bilang Pangulo, dapat nalalaman ng taong bayan ano ang sitwasyon nila bilang puno ng bayan. Yun naman talaga dapat. Bakit? Mukhang hindi pa rin hanggang ngayon Matagal na pong panawagan ko ng mga tao yan. Sabi ni Medi Lastica, Supreme Court of the Philippines, sana po pakinggan nyo ito. Yan lang po yung hihintayin natin. Sana. Sabi ni Ninyo, magagalit na naman ang mga loyalista. Nga, malamang. Anong ikagagalit nila dito? Karapatan naman po ng taong bayan, siyempre, mga nagbabayad ng tax yan. O, di ba? Kailangan malaman kung ano talaga ang katotohanan, hindi nadadaan sa kung ano-ano yung pinakita nakaraan. Sus naman, ginawa na rin ng tatayan na kung saan ay nagyabang din nakaraan, di ba? Pero bandang huli nalaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol sa kalusugan. Ngayon, eto naman, si Dunyor, nagmayabang. Dapat nating malaman kung talagang totoo na wala siyang sakit, malakas siya. Kasi yung kapatid mismo nagsalita, di ba? Naku, ano kaya sa tingin nyo? Ano kaya maging desisyon ng Korte Suprema? Abangan natin yan. Kasi malamang, may mga kinakabahan. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.